Makabayang araw, kamusta naman kayong lahat? Ako nga pala si Raiden Enriquez, ang facilitator ng pangatlong grupo. Ang makikita nyo sa videong ito ay mga impormasyon tulad ng mga nangyari sa kasalukuyang ekonomiya at kung ano nga ba ang gampanin ng pamahalaan. Kaya naman makikita nyo rito yung mga roleplay, pangalawa ay ang discussion ng pamahalaan, at panghuli ang mga pag-i-interview namin sa mga tao na sure akong mayroon kayong matututunan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tayo na at magsimula na. Pero bago tayo tumungo sa ating focus ng talakayan, talakayin muna natin ang mga iba't ibang sektor ng ekonomiya. Unahin muna natin ang sambahayan. Ang sambahayan ay ang consumer ng mga katapos na produkto at kalakal na nililikha ng bahay kalakal. Ito ang supplier ng mga salik ng produksyon. Pangalawa, ang bahay kalakal. Ito ang consumer ng mga salik ng produksyon na nagmumula sa sambahayan. Ang bahay kalakal ay ang supplier ng mga tapos na produkto at kalakalan. Ngayon, dumakaw na tayo sa ating pangunahing talakayan, ang pamahalaan. Ang pamahalaan ay ang nangolekta ng mga buwis sa sambahayan at bahay kalakal. At sila ang mga nangkakaloob ng mga serbisyong pampubliko o transfer payments. Sila ang mga gobyerno at mga departments sa isang bansa tulad ng gov.ph or NGP o National Government Portal, DPWH, DepEd, DOH, DOE at marami pang ibang mahalagang organisasyon o ano nga ba ang ugnayan ng pamahalaan sa paikot na daloy ng ekonomiya sa ating bansa? Una, ang ugnayan ng pamahalaan sa sambahayan. Sa sambahayan, nanggagaling lahat ng ginagamit sa ekonomiya. Tsaka yung mga nasa sambahayan ay ang mga mamamayan. Kaya yun yung mga mamamayan na yon ay kinukuha ng mga pamahalaan at bahay kalakal para magtrabaho sa kanila, para gumagana yung ekonomiya. Nangongolekta rin ng buwis ang pamahalaan sa sambahayan dahil ang pamahalaan rin ang nagbibigay ng sweldo at tubo sa sambahayan na kanilang ginagamit. Pangalawa, ang ugnayan ng pamahalaan sa bahay kalakal. Ang ugnayan nila ay yung bahay kalakal ay yung mga negosyo. Halimbawa na lang ng Jollibee, McDo, Susie's, no? So, ang bahay kalakal kasi kailangan yon sa ekonomiya para lumago at maging aktibo yung pamahalaan. Gusto kasi lagi ng pamahalaan na maging aktibo at tumaas yung ekonomiya. Kaya gumagawa ang pamahalaan na tinatawag na pam-priming o yung hakbang gobyerno para maging aktibo at sagana ang ekonomiya. Halimbawa na lang ang pagpapautang sa mga maliliit na negosyo, paglalaan at paglalaan ng puhunan. Ayun yung ugnayan nila. Kasi yung bahay kalakal, naging successful siya dahil din naman sa pamahalaan. Kaya pag kumita yung bahay kalakal, mababalik din sa pamahalaan. Kasi nagsisingil ng buwis yung pamahalaan, kaya ikot-ikot lang yung pera sa ekonomiya. Pangatlo naman ay ang ugnayan ng pamahalaan sa pananalapi. Ito yung mga patakarang pananalapi o yung BPS. Sila yung nagtatakda kung gaano karami tsaka kung kailan nila ilalabas yung money supply sa ekonomiya. Also, ang pamahalaan din naman yung mga kinalaman sa pagmamanipula ng supply na para sa ekonomiya dahil siya ang humahawak o nasa likod ng mga bangko tulad ng BDO, Land Bank of the Philippines at iba pang mga bangko. Pinakahuli ay ang ugnayan ng pamahalaan sa panlabas na sektor. Ang ugnayan nila ay ang pamahalaan o gobyerno ay ang mga nag-asikaso kung ang pumapasok ba na produkto sa ating bansa o tinatawag na import ay legal. Ganon din sa panlabas na sektor o produkto ng Pilipinas o export sa mga ibang bansa kung ito ay legal at hindi illegal. Muli, kung wala ang pamahalaan, paano na tayo unlad? Dahil ito ang nagkokontrol sa atin kung paano umunlad ang isang bansa. Dahil sa pamahalaan makikita ang mga leader, presidente, at mga gobyerno. Dahil ang pamahalaan ang pinaka-importanting aktor ng ekonomiya
sa ating bansa. Kian, punta ka nga rito. May utos ako sa'yo. Ano po yan, Tay? Bumili ka nga ng toyo para sa iluluto kong adobo mamaya. Sige po. Ito yung pera, oh. Piling daw yun? Ilan? Isa. Magkano? 100. Ang mahal naman ang bili ko yun. Yung toyo, dati 50 pesos lang, ngayon 100 na. Yun na po ang toyo, Tay. Oh, nasa yung sukle. Wala na po. Magkano ba to? 100 po. Oh, ang mahal naman ng toyo ngayon. Oo nga. Dati ang mura-mura lang eh. Oo nga eh. Sige, magluluto na ako. Makabayang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Enriquez Raiden, ang facilitator sa pangatong pangkat. At ngayon, ang pag-uusapan natin ang mga paikot na daloy ng ekonomiya. At meron tayong dalawang in-interview para sa mga katanungan na ating itatanong para sa kanila. Ako si Enriquez Raiden at ito ang SB3 News. At mayroon tayong nahanap na in-interviewan rito sa paaralang St. Augustine Academy of Pampanga Incorporated. Magandang umaga po sa inyo. Kamusta po kayo? Magandang umaga. Okay naman ako. Ready na po ba kayo sa aking mga katanungan? Pwede na. Simulan natin sa inyong buong pangalan. Ako po si Ginoong si Harvey Armales, nagtuturo sa St. Augustine Academy of Pampanga. Saan po kayo nakatira? Ako ay nakatira sa Dinalupihan, Bataan. Ilang years na po kayo? O, yung edad nyo? Ako po ay 28 years old na. Ilang years na po kayo nagtatrabaho rito sa paaralan ng St. Augustine Academy? Ang kalukuyan ay walang taon na ako nagtatrabaho. Ngayon, itanong naman natin sa kanila kung ano po ang iyong masasabi sa kalagayan ng ating ekonomiya sa kasalukuyang panahon. Ang masasabi ko lang sa kalagayan ng ating ekonomiya may mabuti at may masama o may negatibo na pangyayari sa ekonomiya. Una, yung mabuti. Nagiging maganda naman ang takbo ng ating ekonomiya dahil meron naman mga trabaho na ino-offer sa mga tao walang trabaho. Isa yon sa pamantayan para sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Pangalawa, yung negatibo naman is masyado lang tumataas ang presyo ng mga bilihin. Isa yung hindi magandang senyales para sa ating ekonomiya. Pangalawang katanungan, sa iyong palagay, sa anong sektor ng paikot na daloy ng ekonomiya ka nabibilang? Sa sambahayan ba? Pamilihan? Pamilihang pamfinansyal? Bahay kalakal? Pamahalaan? O panlabas na sektor? Ipaliwanag ko ang iyong tanong. Okay, ako ay nagbibilang sa sambahayan. Tayong lahat ay nabibilang sa sambahayan dahil tayo ang mamamayan ng bansa Pilipinas. Pero pwede din ako maging miyembro ng bahay kalakal dahil ako ay nagpro-provide ng serbisyo sa mga estudyante akin tinuturo. Pangatong katanungan, sa iyong sariling pananaw, paano pinaparamdam ng pamahalaan ang pagtupad ng kanyang tungkulin upang makamit ang pambansang kaunlaran sa ating ekonomiya? Sa kasalukuyan, ipinaparamdam ng pamahalaan ang lahat ng kaya nilang gawin para makaunlad o para makamit ang pambansang kaunlaran. Una dito yung pagbibigay ng maraming trabaho, pagtatayo ng mga infrastruktura, mga proyektong nagbibigay trabaho para sa mga Pilipino o para sa mga mamamayan. Isa yun, kapag marami ang trabaho sa ating bansa, of course, isang senyales ito para makamit natin ang pambansang kaunlaran. Bilang mamamayan ng bansang Pilipinas, ano ang iyong suwestyon o paraan na may ibabahagi upang patuloy na maging matatag at maunlad ang ekonomiya ng ating bansang Pilipinas?
Siguro para makatulong tayo sa pag-unlad ng ating ekonomiya, ang una natin dapat gawin ay sundin natin kung ano ang patakaran ng ating pamahalaan. Ang pagkakaroon ng partisipasyon at kooperasyon para sa ating pamahalaan ay isang dahilan para magkaroon tayo ng maayos na ekonomiya. At panghuling katanungan, ano ang mensahe mo sa mga kabataan para sa ikakaunlad ng ating pambansang ekonomiya? Ang mensahe ko lamang sa mga kabataan ay maging ano sila dahil sabi nga ni Dr. Cerizal na kabataan ang pag-asa ng bayan, dapat mapatunayan nila na sila mismo ang pag-asa ng bayan. Maging mapanuhi, maging matalino sa pagdidesisyon dahil ito ang kailangan ng ating ekonomiya para makamit natin ang pambansang kaunlaran. Maraming salamat po sa pagpapartisipasyon dahil naging bahagi po kayo ng aming makabuluhang interview. Sige po, maraming salamat din. Salamat po. Ngayon, dumako naman tayo sa ating pangalawang interviewer. At kasama po natin siya ngayon. Handa na po ba kayo sa aming mga katanungan? Handa na po. Simulan natin sa inyong buong pangalan. Ako po si Ira May Aidalio. Saan po kayo nakatira? Nakatira ako sa Calantas, Florida Blanca, Pampanga. Ilang taon na po kayo? Ako ay 12 taong gulang. Ano po ang trabaho niyo? Ako ay namamasukan bilang pharmacy assistant tuwing bakasyon. Part-time job tuwing bakasyon. Ilang years na po kayo sa inyong trabaho? Nagsimula ako around 2021. At kapag bakasyon ko na yan, magtatrabaho ulit. Ngayon, tatanungin ko na sa inyo ang mga sumusunod na katanungan. Unang katanungan, ano ang iyong masasabi sa kalagayan ng ating ekonomiya sa kasalukuyang panahon? Napansin ko ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ngayon. Noon, ang dami mo na pabibili sa 1,000. Ngayon, konti na lang dahil nga sa pagtaas ng presyo. Pangalawang katanungan, sa iyong pangalagay, sa anong sektor ng paikot at daloy na ekonomiya ka nabibilang? Sa sambahayan ba? Pamilihan? Pamilihing pinansyal? Bahay kalakal? Pamahalaan? O panlabas na sektor? At ipaliwanag ay inyong kasagutan. Ako ay nabibilang sa sambahayan dahil ako ay isang individual at nagtatrabaho upang Pangatlong katanungan, sa inyong sariling pananaw, paano pinaparamdam ng pamahalaan ang pagtupad ng kanilang tungkulin upang makamit ang pambansang kaunlaran sa ating ekonomiya? palagay ko sa pamamagitan ng pagpapagawa ng mga gulay, kalsada, at mga gusali na nagbibigay daan para magbigay ng trabaho sa mga tao at mapalakas pa ang ekonomiya. Sa pamamagitan din ng pagsulong ng edukasyon na nagbibigay ng opportunity din sa mga tao na malakas yung kakayahan nila sa magtatrabaho at pagtitipid. Panghuling katanungan, ano ang mensahe mo sa mga kabataan na tulad ko para sa ikakaunlad ng ating pambansang ekonomiya? Ang mensahe ko para sa mga kabataan ay ang mag-aral talaga ng mabuti. Patuloy niyong hasain yung kaalaman, kakayahan sa eskwelahan dahil magagamit niyo yun sa hinaharap, sa mga pagbabago sa hinaharap para mapaunlad pa ang ating ekonomiya. Maraming salamat po, Ma'am Ira May, sa pagiging bahagi ng proyektong ito. At maraming salamat po sa inyong mga makabaluhang kasagutan.